Early 1959, isang grupo ng mga hikers ang nagsimula ng isang expedition sa pulubunduking rehiyon ng Western Soviet Union. Binubuo ng ilang lalaki at babae, lahat bihasa sa hiking, pamilyar sa Siberian wilderness. Gayunpaman, ito ang naging huli nilang expedition. Lagpas kalahating siglo na ang lumipas, sa kabila ng criminal investigation, mga litrato at mga tala sa journal, ang kasong ito nananatiling unsolved. Ito ang kaso ng Dyatlov Pass Incident. January 29, 1959, isang grupo ng hikers ang sumakay ng tren papuntang Ural Mountains sa gitna ng Soviet Union. Ang grupo ay binubuo ng 8 lalaki at 2 babae. Si Igor Dyatlov ang leader ng grupo. Habang ang tren dahan-dahang umuusad papasok sa bulubundukin ng Siberian Taiga, nakatanggap ng huling entry ang diary ng grupo. I wonder what awaits us on this hike. Will anything new happen? Sa mga susunod na araw, patuloy ang pagpalit ng paraan ng transportasyon ng grupo. Bus, truck, kabayo, at kalaunan ay nagpatuloy sila sa paglalakad at pag-ski. January 28, ang isa sa mga hikers na si Yuri Yudin, sumama ang pakiramdam. Nagdesisyon siyang bumalik na lamang at hindi na sumama, habang ang siyam na natira sa grupo nagpatuloy sa plano. Ang litratong ito kinunan bago sila maghiwalay. Huling pagkakataong nakita niya ang kanyang mga kaibigan. Itinuloy ng grupo ang ekspedisyon na idokumento ang lahat gamit ang ilang diaries at ilang kamera. Sa mga litrato at journal entries, lumalabas ang paglalakbay umusad ng tulad sa inaasahan. Walang hindi inaasahang komplikasyon. Nagpapakita lamang ng maraming snow, sobrang lamig at mahirap na landscape. February 1, nakarating sila sa paanan ng bundok, kilala sa mga katutubong Mansi bilang Dead Mountain. Malaking bahagi ng araw ginugol nila sa pagpanik pataas ng bundok hanggang sa nagpasya silang magtayo ng tent, ilang daang metro lamang mula sa tuktok. Ito ang ilang mga huling litratong na-recover mula sa kamera at ang huling mga kataga sa huling entry ay, It is difficult to imagine such a comfort on the ridge with shrill howling wind hundreds of kilometers away from human settlements. Ilang linggo ang lumipas, nag-aalala na ang mga kaibigan at kamag-anak ng grupo. Wala kasing balita mula kay Igor at sa buong grupo. Sa puntong ito, isang grupo ng mga volunteers na nagdesisyong hanapin ang grupo ni Dyatlov. At sa wakas, February 26, nang nakita ng isang search party ang kampo ng grupo. Sa unang tingin pa lamang halatang may hindi magandang nangyari sa grupo. Magulo ang tent, natatakpan ng manipis na snow. Ang mga gamit at equipment sa mga hikers maayos pang nasa loob ng tent, pero ang mismong tent hiniwa mula sa loob gamit ang isang kutsilyo. Kinabukasan, 9 na pares ng footprints ang nakita ng mga volunteers at papunta ito sa kalapit na kakahuyan. Ayon sa mga indentations ng footprints, lumalabas na maayos at kalmadong umalis ang grupo, hindi tumatakbo at hindi nagpapanik. Masusundan ng footprint tracks hanggang sa layo ng kalahating kilometro hanggang sa natakpan na ang mga bakas ng snow. Sinundan ng mga volunteers ang direksyon ng footprints at doon sa ilalim ng isang malaking cedar tree sa dulo ng kakahuyan, sa tabi ng isang improvised campfire, nakita ang nagyayelong katawan ni Yuri Doroshenko at Yuri Krivonishenko at aabutin ng 2 buwan bago ma-recover ang katawan ng iba pang hiker. Ang unang 2 katawan halos wala ng kasuotan, walang jacket, walang pantalon, walang gloves, sombrero o boots o kahit anong bagay na pwede sanang magamit sa malamig na klima. Light shirts, underpants at medyas lamang. Sa oras ng kanilang pagkamatay, nasa -30 degrees Celsius ang temperatura. Ang cedar tree may bakas ng pagkasira, tila may nagtangkang pumanik dito. Maaaring sinusubukan nilang hanapin ang tent sa napakadilim na kapaligiran o sinusubukang magtago mula sa kung sino man o anuman. Ang sumunod na 3 hiker nakita sa magkaibang layo sa pagitan ng tent at ng puno. Natatakpan na ng ilang centimeters ng snow. Mas maayos naman ang kanilang kasuotan, ngunit wala pa rin ang ilang importanteng kasuotan gaya ng boots, hats at gloves. Lahat nakaharap sa direksyon ng tent, tila sinusubukang bumalik dito
habang ang ilan sa kanila ay may minor injuries. Lahat silang 5 namatay dahil sa hypothermia. Importante rin banggitin na ang 4 sa kanila namatay ng lasing. Ang huling 4 na hikers nakita sa baba ng isang maliit na burol. Natatakpan ng 3 meters ng snow, 75 meters mula sa cedar tree sa lungat na direksyon mula sa tent. 3 sa kanila may lethal injuries. Ang isa may fractured skull, ang 2 ay may multiple fractured ribs at may massive internal bleeding. Ang medical examiner naniniwala mula sa pagkahulog ang injuries. Ikinumpara niya ito sa isang car crash. Ang mga injuries sa tamo nila habang nabubuhay pa, hindi dulot ng ibang tao. Ang 2 may butas ang mata at ang isang babae nawawala ng dila. Ang huling hiker sa 4 may baling ilong, deformed neck, ngunit hypothermia din ang kinamatay. At ang pinakamisteryoso sa lahat, 3 sa mga damit, abnormally radioactive. May 28 nang itinigil ang criminal case. Misteryoso at hindi malinaw ang konklusyon. Ito ang isinulat ng lead investigator sa final report. The cause of death was an unknown compelling force which the hikers were unable to overcome. Hindi kumpleto ang sagot, tila hindi tapos ang konklusyon. Paano nga ba ipapaliwanag ang pangyayaring ito? Subukan natin. Maraming teorya sa pagkawala ng dila ni Dubinina. Napalayo na sa katotohanan ang karamihan dito. Sinasabi ng ilan na inalis daw ito habang buhay pa si Dubinina. Kinain naman daw ito ng mga hayop para sa ilan. At may mga nagsasabing nakita raw ang dila sa ibang lokasyon. Ngunit sa medical reports, ito lang ang sinabi. The diaphragm of the mouth and the tongue is missing. Yun lang. Walang pinutol o tinanggal na dila sa report. Sa misteryo ng istorya, masyadong malaki ang binigay na importansya sa nawawalan dila. Pero ang totoo, minor detail lamang ito. At least sa punto ng medical examiner. Dahil kung hindi, inelaborate at inimbestigahan pa sana niya ito ng mas matindi. Halimbawa sa parte ng report sinabing, Gaping orbits, the eyeballs are absent. Di ba't hindi ganoon kamisteryoso ang pagkakasulat? Dahil ipinaliwanag din naman ng medical examiner ang mga bagay na yan. Soft tissue injuries to the head are post-mortem changes, putrefaction and decomposition to Dubinina's corpse, which was recently exposed to water prior to detection. Nilagay pa niya ang salitang putrefaction at decomposition para maklarify ang mga bagay na ito. At hindi lang naman si Dubinina may ganyang sitwasyon. Ang huling 4 na hikers may parehas na damage. Dahil pa sa mga ito, dahil sa natutunaw na yelo. Sinasabing ang dila ni Dubinina, tinanggal na siya'y buhay pa. Ito'y dahil may 100 grams daw ng dugo ang nakita sa kanyang tiyan. Pero hindi rin yan eksaktong totoo. Isang bahagi ng forensic report ang nagsasabing, the stomach contained up to 100 cubic centimeters of a dark red slimy mass. May 100 centimeter cube ng kung anuman na malamang ay pagkain na nakahalo sa kung anumang pula na malamang ay dugo. Kaya't hindi talaga alam kung gaano karaming dugo ang nasa tiyan, basta't meron lamang dugo na hindi naman katakataka dahil nagkaroon siya ng massive internal bleeding. Isa sa pinakamisteryosong aspeto ng kaso ay ang 3 magkakahiwalay na damit na nakita sa 2 sa mga katawan ay radioactive. Kaso halos lahat ng bagay ay slightly radioactive, kaya't kailangan pa ng mas madaming detalye. Ayon sa radiological studies, sa area ng 150 square centimeters, hindi dapat lalagpas sa 5,000 disintegration per minute o DPM. 3 lamang sa mga kasuotan ng mga hikers ang pumantay o lumagpas sa limit na yan. 5,000 DPM, 5,600 DPM at 9,900 DPM. Ang paliwanag lamang sa report ay the clothes were contaminated as radioactive dust fell from the atmosphere, or the clothes were susceptible to contamination when in contact with radioactive substances. Sa madaling salita, hindi nila alam ang eksaktong dahilan kung bakit na-contaminate ang mga damit, pero hindi malayong resulta ito ng isang natural na proseso. Ngunit kung sakaling hindi, maaaring may alternatibo pa ring paliwanag. Si Kolevatov dating nagtatrabaho sa isang facility na nagde-develop ng nuclear materials at si Krivonishenko dating nagtatrabaho sa isang top secret plutonium production plant para sa isang nuclear weapon. At ang 3 damit na napag-alamang radioactive
Pagmamayari ng dalawang yan. Sa panahon ng pagkawala ng mga hikers, may mga sources na nagsasabing nakakita sila ng UFO sa anyo ng mga orbs of light na lumilipad sa sky sa loob ng ilang minuto. Kasama dyan ng 3 sundalo at 2 iba pang hiking groups. Ilang witnesses pa ang nagsabing may ilang katutubong mansi at ilang grupo ng geologists na nakakita raw ng fireballs sa sky sa panahon ng insidente. Ang problema sa UFO sightings ay unidentified nga ito, kaya't hindi ito basta-basta ma-verify. Isa lang sa mga hiking groups ang nag-report ng UFO sightings sa gabi ng insidente. Ang ilang sightings bago o matapos na ang insidente. Tapos andyan ang litratong ito. Ito ang huling litratong nakunan sa kamera ng isa sa mga hikers. Tila isang orb na nakunan sa kalagitnaan ng gabi. Kaso malabo din, hindi siguradong UFO. Maaring ang UFO pero maaari ding kandila, flashlight, apoy, kalan o ano pa mang nakakapag-emit ng ilaw. Pero sabihin na nating nakunan ito sa kalangitan. Ano nga kaya ito? May ilang posibilidad. Rocket, piraso ng rocket, space debris na susunog dahil sa re-entry, aircraft o maaaring meteor. Lahat hindi naman katakataka dahil panahon nito ng Cold War sa Soviet Union, panahon ng space race. Kaya't marami talagang aerial activity ng mga panahong iyon. At dahil bago lamang ang space exploration, marami sa mga witnesses hindi alam ang kanilang nakikita. Gayunpaman wala sa mga ito ang bumagsak malapit sa mga hikers dahil wala namang nakita ang search party. At kung na-recover man sa site ng incident ang kung anumang nag-crash, makikitaan sana na activity gaya ng footprints sa lugar. Kaso wala, footprints lamang ng mga hikers. Kaya't kung walang sapat na ebidensya sa pagkakasangkot ng isang UFO, ano ang nangyari? Bakit sila umalis ng tent? Bakit hiniwa ito mula sa loob? Bakit may injuries ang iba? Bakit may ilan na halos wala ng kasuotan? Tila isang misteryo na nananatili itong misteryo kahit marami namang impormasyon. Isang importanteng tanong ay ang bakit sila lumabas ng tent. Para sirain ang tent mula sa loob, isa lang ang ibig sabihin. May dali-dali ang panganib sa loob ng tent. Kung may anuman sa labas ng tent gaya ng UFO o hayop, hindi nila kailangan na sirain ng tent para makalabas. Walang maliwanag na ebidensya ng avalanche, ngunit maaaring iniisip nilang meron, kaya sila dali-dali ang lumabas. Ang problema sa theory na yan ay ayon sa footprints, kalmado at maayos silang naglakad. Hindi sila tumakbo at nagpanik. Kaya't may nangyari sa loob ng tent, kaya sila nagmadaling lumabas. At paglabas ay kumalma sila at nagdesisyong maglakad palayo. Tingnan natin ang litratong ito. Ang tubong yan ay isang exhaust pipe mula sa stove sa loob ng tent. Katangi-tangi ito. Si Igor Dyatlov mismo ang nag-design at gumawa. Siguradong ginamit ang stove noong gabi ng insidente. May mga hindi naubos na friend ham at bacon kasi ang nakita sa loob ng tent. Maaring ng oras na dinisassemble ang stove at pipe, maaring aksidenteng na-reignite ang panggatong sa loob ng stove. At dahil sa naalis na ang exhaust pipe, mapupuno ng usok ang loob ng tent sa loob lamang ng ilang segundo. Para makontrol ito, naghiwa sila ng maliliit na butas sa tent para lumabas ang usok. At hindi ito naging epektibo kaya sinira nila ang gilid ng tent para makalabas sa nakakasulasok na usok. May ilang ebidensya para suportahan ito. Ang ilang miyembro ng grupo may ilang burned marks sa katawan at sa damit. Maaring dahil ito sa improvised fire sa ilalim ng puno o maaari ding dahil sa mainit na stove. May ilan din sa kanila ang may dugo sa paligid ng kanilang bibig. Ang pag-ubo ng dugo maaaring dulot ng pagkalanghap ng maraming usok. Tapos ang litratong ito, kinunan isang araw bago ang insidente. Kitang may sunog ang jacket. Pero paano? Posible kayang mga baga sa stove nakasunog ng jacket? Nang nasa labas na sila, naisip nilang mapanganib ang kanilang sitwasyon. Sub-zero temperatures, walang shelter, kulang ang kasuotan, sa gitna ng snowstorm, sa gitna ng gabi, sa gitna ng kawalan. Sa puntong iyon, maaaring isa o higit pa sa kanila nagdesisyong maghanap ng shelter na sa tingin nila ay makikita sa kakahuyan. Maaaring naguluhan sila sa desisyong ito. Ang usok sa tent, maaaring nagtulak sa kanila para lumayo dito. Maaaring iniisip nilang nasusunog na ang tent dahil sa usok. Maaalalang lasing ang ilan sa kanila na maaaring makaapekto sa kanilang pagdedesisyon. Maaaring inakala nilang malapit lamang ang kakahuyan.
Tapos ay nakarating sila sa kakahuyan. Nagsindi ng apoy. May ilang pumanik sa puno para tingnan ang area. Ang ilan mas maayos ang kasuotan, naglakad papunta sa loob ng kakahuyan. Humigit kumulang 75 meters ang apat sa kanila nakapag-trigger ng isang minor avalanche. Dinala sila sa gilid ng isang bangin. Dahil dyan, sila nagkaroon ng lethal injuries. 3 sa mga hikers nagdesisyong bumalik sa tent, pero dahil sa tindi ng klima at dahil pataas ang slope, doon na sila nalagutan ng hininga. At ang naiwang 2, dahan-dahang namatay sa lamig, sa tabi ng namamatay ng apoy. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.